Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating ginagawang banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinatigan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makakaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ating pong itutugon. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Tayo pong lahat. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay nagliligtas. Ikaw ay ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Tayo po ay magsitayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Mapalad ang naningan sa kanyang puso malaman ng salitang nabubuhay sa buong Diyos ang liwanag sa tiyagay ng aming ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang iniintay natin. Ito nga ang Mesiyas. Sabi ng iba, ngunit sumagot naman ng iba, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bahay ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mga has humuli sa kanya. Ang mga kawal sa nabantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi niyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng ganyan rito.
Kayo man ba'y nalilin lang din? Tanong ng mga Pariseo. Meron bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang nagmumula sa Galilea at umuwi na ang bawat isa. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa ating unang pagbasa mula kay Prophet Jeremiah, narinig natin ang kanyang panalangin. His life is in danger because his message as a prophet is not welcomed by his listeners. Nanganganib ang kanyang buhay sapagat ayaw tanggapin ang kanyang mensahe. Hindi naman niya mensahe ng Diyos. And that's why his life is in danger. But look at the content of his prayer. Nababatid ko ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. His life is in danger. Pwede naman siyang umalis, pwede siyang tumakas, pwede siyang magtago, pwede niyang gantihan yung mga taong naninira sa kanya at may ayaw sa kanya, sabagat yan ang normal sa human standard. Ayaw mo sa akin, humanda ka, babalikan kita. Di mo ko gusto, edi magsiraan tayo. But Jeremiah prayed to God, my life is in danger. They do not want me. Pero ikaw nang bahala sa kanila. Ipinauubaya ko sa iyo ang aking mga kaaway. Ipinauubaya ko sa iyo ang aking gawain. What can we learn from this? Jeremiah trust and believe in God that God will defend him. God will protect him. Dedepensahan ako ng Diyos. Ililigtas ako ng Diyos. Poproteksyonan ako ng Panginoon. In our gospel today from St. John, we have heard Jesus asking people, ano ba ang pagtingin sa kanya ng mga tao? Sabi ng iba, ikaw ang Mesiyas. Pero mula nung sinabi niya na, sabi ng iba, ako ang Mesiyas, nagkaroon ng diskusyon. Sabagat sabi ng mga Pariseo, meron bang manggagaling na Mesiyas sa Galilea? Hindi ba dapat sa Bethlehem, sa bahay ni David, ipanganganak ang Mesiyas? At nagkaroon ng mahabang diskusyon. Pagkatapos, meron ditong detalye na magbibigay ng linaw sa ating pinag-uusapan. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa punong saserdote at sa mga Pariseo. Sabi ng mga Pariseo, ba't di nyo pa hinuli? Kaharap nyo ni. Sinasabi niyang siyang tagapagligtas, blasphemy yun. Dapat hinuli nyo na. Anong sabi ng mga bantay at ng mga kawal? Ala pa ho kaming nakitang ganyan kagaling magsalita. Kaya hindi nila hinuli. Nakita niyo ho, Jesus was protected by God. Hindi siya nahuli. Hindi siya hinuli. Hindi siya sinaktan. Sa pagsasabi ng totoo sa mga nakikinig sa Kanya, it is as if we can say,
God defended him. God protected him. My dear brothers and sisters, ngayong araw ng Sabado, sa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma, that is very consoling to hear that our God is a God who defends and protects. Jeremiah was protected. Jesus was protected from the soldiers. And so, we ask the Lord today to defend us, to protect us. Jesus, from sickness, defend me. From accidents, protect me. From people who have bad intentions, defend me. From fake friends, protect me. From evil that surrounds me, defend me. Sa lahat ng gagawin natin araw-araw, protektahan, depensahan tayo ng Panginoon. My dear brothers and sisters, I hope that will bring consolation to us today, that our God is a God who protects. Our responsorial psalm, Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Anong inaasahan ko sa Panginoon? Na dedepensahan niya ako at poprotektahan niya ako. Maraming kapahamakan ang nakaabang sa paligid. Maraming mga taong nag-iintay lang ng pagkakataon para abusuhin at gamitin tayo. Maraming mga sitwasyon ang nakaabang paglabas natin ng simbahan, baka mapano tayo. And so from all this, I firmly believe, nagtitiwala akong lubos in our principle today, that God will always protect us. He will always defend us. Make that personal. God will protect you. God will defend you. He did that to Jeremiah. He did that to Jesus. May He also do that in our life. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa bawat panalangin nating itugon, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga makapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga kailangan. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak
upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay magpahinuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa musmuan, pagkabuhay, paninatong, kusmong tunay. Iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Sundin ang loob mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. At iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin
ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo't kalingain ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang proteksyon ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.